Yan, ito. Kahit alam ko na Ito yan mga kababayan Ito yan, ito yung isang video Ituloy natin dito sa karugtong. Ito yung karugtong niyan. Yan. Sabi dito ni Sara Duterte, ayon po dito sa News 5 video din naman niya yung ginamit dito. VP Sara tinawag na adik at nananawagang magbitiw na si Presidente Bongbong Marcos. Ito ituloy po natin. kahit alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM. Kasi wala tayong nakikita pagbabago o pagtutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kita niyo mga kababayan yan ang katotohanan na paulit-ulit at lagi kong sinasabi sa inyo. Kaya panay yung paninira nila kay PBBM at sa gobyerno ni PBBM, pati asawa ni PBBM, yung First Lady, dinidikdik nila at ginagawa nila ng kung ano-anong klase ng issue. Kasi yung motibo talaga nila dito, gusto nilang patalsikin agad sa pwesto, eto pong si PBBM. At pag napatalsik nila sa pwesto, alam naman po natin na si Sara Duterte yung papalit kasi gusto niyang makuha, kahit noon pa man, gusto niyang makaupo sa gobyerno bilang presidente ng 10 taon. Dahil biruin nyo ang target nila nung una, dapat before mag 2 years, etong si PBBM, or bago mag 2 years, etong si PBBM, dapat po'y mapatalsik na nila para pagkaupo ni Sara Duterte, may 4 na taon pa siya, tapos tatakbo ulit siya sa pagka-presidente mga kababayan, at automatic 10 taon siyang uupo. Yan yung gusto mga kababayan ni Sara Duterte. Kaya nga ngayon pa lang sinisimula na po nila Diba, alayo pa ng eleksyon pero napakaaga ng pangangampanya ni Sara Duterte at napakaaga ng paninira laban po sa gobyerno. Pero yun niya, kauupo pa lamang ni PBBM, ilang buwan pa lamang pero sinimula na po agad nila na sirain ng presidente. Ang problema nga lang, ang taong bayan buo ang tiwala kay PBBM dahil nakikita natin na puro trabaho lang ang inuuna ng presidente. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kaya ang rason kung bakit natin siya binoto. Pero ma'am, kahit man mapalayas natin, Ay, Ma'am Eileen Drinon, mega love shoutout po. Ay, thank you po sa pakapi po Maraming salamat po Thank you po. Maraming salamat po ang adik na presidente Yan. natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, dalawang bagay po yun, ma'am. Kailangan natin mapadismiss ang kaso ni Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. At iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang ating presidente ngayon. Ayan! Diba mismong lumabas na sa bibig ni Sara? Ganyang kagahama sa kapangyarihan niyang mga yan. Kaya nga ito mga kababayan, ngayon palang sinasabi ko mukhang malabo na makalabas sa International Criminal Court itong si dating Pangulong Duterte. Kasi mabibigat mga kababayan yung mga ebidensya laban po kay Digong. At ang isa pa mga kababayan, hindi nga natin alam kung nagtatrabaho etong si Koopman para tulungan etong si dating Pangulong Duterte laban po sa kanyang kaso mga kababayan. At hindi nga natin alam kung tama pa ba ang ginagawa ni Sara Duterte, kung ito ba ay nakakatulong kay Digong. Kasi parang ang dating lalo niya lang idinidiin yung kanyang ama. Biruin mo, pangalawang Pangulo ka ng Republika ng Pilipinas, sasabihin mo sa dahig na gusto mong patalsikin etong si PBBM, yung presidente mo, di ba katandi mo pa man din. So ibig sabihin, una pa lang, talagang may motibo na etong mga ito na patalsikin si PBBM. Uupo pa lamang po ni Presidente Marcos, ilang buwan pa lang mga kababayan, kung ano-ano na po ang ginawa nila para mapatalsik eto pong si PBBM sa posisyon. Nariyan yung mga paninira mga kababayan ni Maharlika na alam naman po natin na yan po talaga ay sugu-suguan ng mga Duterte. At saka biruin nyo, gumagalaw na rin sina Tiglaw, talagang makikita nyo na yung mga kaalyado ni Duterte talagang tulong-tulong para patalsikin sa pwesto eto pong si PBBM. At yan po yung hindi po natin hahayaan. Kasi nga mga kababayan, biruin nyo papayag ba kayo na yung presidente na nagtatrabaho ng maayos,
para tugunan yung pangangailangan ng mga kababayang Pilipino natin, papatalsikin lang ng isang taong walang ibang ginawa kung hindi siraan ng gobyerno pero pinapasahod ng taong bayan? Payag ba kayo sa ganyan? Siyempre hindi. Kasi hindi naman po makatarungan na yung papalit kay PBBM ay taong walang pakialam sa mamamayang Pilipino. Puro salita pero wala namang gawa. 'Di ba? So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento po ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan sa pinagsasasabing yan ni Vice President Sara Duterte. At ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito po sa next topic po natin na kung saan, gumagawa na mga kababayan ng delaying tactics ito pong kampo ni dating Pangulong Duterte kasi ramdam na hindi sila pagkakalooban mga kababayan ng interim release. Anyway, shoutout kay Kuya Brick Ong. Mega love shoutout kay Brick Ong. Thank you sa panonood, bro. Ayan, ito ituloy pa natin. Sabi dito mga kababayan, sa Abante TNT tunay na tabloidista, basahin po natin ito yung mga delaying tactic kasi alam nila malabo naman talaga na mapagkalooban ng interim release, ito pong si dating Pangulong Duterte. So sabi po dito mga kababayan, kampo ni Digong hiniling delay sa ICC ruling kaugnay ng interim release. Bakit daw mga kababayan? So ito, yan. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ICC Pre-Trial Chamber 1 na ipagpalibad muna ang pagdidesisyon sa kanilang kahilingang interim release. Sa bagong apila na may petsang Hulyo 18, iginit ng lead counsel na si Atty. Nicholas Kaufman na hindi pa nila nakukumpleto ang lahat ng kinakailangang impormasyon upang maipagtanggol si Duterte ng patas. So biruin nyo, ang tagal na po ni Kaufman dyan po sa mga Duterte pero hindi pa nila nakukumpleto yung kanilang mga depensa, yung kanilang mga ebidensya mga kababayan para ipagtanggol etong si dating Pangulong Duterte. So gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina mga kababayan, eto pong ginagawa nilang ito, sinusubukan nilang i-delay or ipagpaliban muna yung usapin ng interim release. Kasi pag ipinush po nila yun ngayon, alam na po nilang hindi talaga pagkakalooban ito pong si dating Pangulong Duterte, lalo na at yung mga senador mga kababayan, iba yung mga hakbang na ginagawa sa ginagawa naman po ng kampo or ng defense ni dating Pangulong Duterte dito po sa ICC. Biruin nyo mga kababayan kung ngayon pag-uusapan yung interim release ni dating Pangulong Duterte tapos makikita ng ICC yung mga pahayag ni Vice President Sara Duterte, talagang malaki ang posibilidad mga kababayan na hindi talaga mapagkalooban etong si Digong, lalo na at kung sakali mapagkalooban siya yung kauna-unahan na may mabigat na kaso na mapapagbigyan ng interim release. Kaya mukhang malabo yan mga kababayan dahil sa bigat ng kaso ni dating Pangulong Duterte. So sabi pa dito, basahin pa natin. Ayon sa dokumento, pinabagal at hinadlangan umano ang kanilang access sa mahalagang datos mula noong Mayo at ilan lamang sa mga ito ay binigay kamakailan. May mali umanong impormasyon ang prosekusyon na hindi agad nila masagot dahil kulang pa sila sa detalye. Binigyan din ng kampo ni Duterte na dapat muna nilang makumpleto ang lahat ng kinakailangan dokumento bago magdesisyon ang ICC mga kababayan. Pero gaya nga nasabi ko sa inyo mga kababayan, kahit ano pa man pong dokumento ang ipakita nila dyan, lalo na at si Duterte yung kauna-unahan na kung sakasakali na mapapagkalooban ng interim release, siya yung kauna-unahan na may mabigat na kaso na mapapagbigyan dyan, ano yung sasabihin ng iba. Kaya nga mga kababayan, in my personal opinion, mukhang malabo na mapagkalooban eto pong si dating Pangulong Duterte ng pangsamantalang kalayaan. Ano po, so ngayon, baka sabihin ng iba, fake news. Etong pinapakita at binabasa ko sa inyo na article. Eto, tuloy natin yan dito. I-play po natin galing po sa DZMM Teleradyo para alam nyo lang. Sa ibang balita, naghain ng defense team ni dating Pangulong Duterte sa pre-trial chamber ng International Criminal Court ng urgent request para ipagpaliban ang desisyon sa kanilang hirit na interim release. Sinabi ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman na sinubukan ng defense team na kumanap ng impormasyon mula sa
undisclosed source at kumuha ng permiso para sa independent assessment kaugnay ng kaso ng dating Pangulo pero naging mabagalaan niya ito. Gate ni Kaufman, kailangan makuha ng pre-trial chamber ang lahat ng impormasyon bago magdesisyon sa kailang hirit ng interim release. Samantalang hiling naman ng prosekusyon na ibasura ang urgent request ng depensa. Ayon sa prosekusyon, naghain ng urgent application ang depensa kahit alam nilang hindi kumpleto ang ilang isinumiteng impormasyon. Magkakaroon pa rin umano ng pagkakataon si Duterte na humiling ulit ng interim release sakaling lumabas ang bagong impormasyon kaugnay dito. Ayan mga kababayan ha, re-request ulit sila ng panibagong interim release. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kababayan, mukhang malabo na mapagkalooban ng interim release itong si dating Pangulong Duterte, lalo na pagka nakita yung ginagawang aksyon nung kampo ni dating Pangulong Duterte at yung pangingialam ng Senado ng Pilipinas sa proseso ng kaso ni dating Pangulong Duterte dahil nga sa ginagawang iba't ibang resolusyon ng mga ng mga senator na kaalyado ni dating Pangulong Duterte. At ang isa pa na makakaapekto din dyan sa interim release ni dating Pangulong Duterte ay yung pagsasalita po ni Vice President Sara Duterte ng kung ano-ano laban po sa ICC na kung saan kinakailangan niya pa na hikayatin yung mga kababayan nating OFW dyan na tanungin yung mga bansang pinanggagalingan nila at questionin yung mga ibinibigay mga kababayan di umano na pera daw sa International Criminal Court. So parang ang dating kasi dito mga kababayan pinapalabas nila na inutil at walang kwenta ang ICC. So ngayon titingnan natin kung anong aksyon na gagawin dyan ng International Criminal Court. So tuloy po natin yan mga kababayan dito sa usaping ito. Kung matatandaan nyo rin, isingit din natin, ito pang isang usapin mga kababayan na nakita po natin. Ayon po dito sa usapin ng Kongreso, makikita nyo mga kababayan na ito pong si Senator Amy Marcos kasama ng Duterte Bloc, hindi po pala suportado mga kababayan eto pong si Senate President Chis Escudero. Dahil kung makikita ninyo, eto daw po yung 6 na senators na hindi daw po nag-sign ng Senate Resolution backing Chis Escudero as Senate President na sumusuporta or bumabackup kay Chis Escudero sa kanyang pagiging Senate President mga kababayan or pananatili bilang Senate President sa darating na 20th Congress. So ngayon, ayon po dito mga kababayan sa ang source po natin, usapang Kongreso, ayon po dito, sino-sino ang hindi pumirma. Narito ang 6 na senador na hindi pa pumipirma sa resolusyong sumusuporta kay Senator Chis Escudero bilang Senate President. Batay sa impormasyong ibinahagi ni Senator Jinggoy Estrada, bagamat kabilang si Senator Amy Marcos sa Duterte Bloc, binubuo ng 7 senador, siya lamang ang mga hindi pa nagpapahayag ng pagsuporta kay Escudero mula sa grupong ito. Ibig sabihin, kahit miyembro ng Duterte Bloc, itong si Senator Amy Marcos, hindi pa rin po siya mga kababayan pumipirma ng resolusyon na sumusuporta sa pagiging Senate President ni Chis Escudero. Mga kababayan, ano po, so kung titingnan nyo, etong si Senator Amy Marcos nakakapagtaka yung kanyang pananahimik. Siguro, dahil sa nakasama niya ng matatagal, eto pong si Tito Soto, baka ang iboto dito mga kababayan ni Amy Marcos bilang bagong Senate President ay walang iba kung hindi etong si Tito Soto. Pero nakakapanghinayang lang kasi mga kababayan dahil kung etong si Tito Soto ang magiging Senate President, alam naman po natin yung magagawa po nito. At alam naman po natin yung paninindigan nito bilang isang Senate President. Nagagawa niya na magkaroon ng independent body eto pong Senado at hindi nadidiktahan ng kahit na sinong politiko. Kaya nga mga kababayan, sabi ko sa inyo, napakalaki ng tiwala natin na mas maganda na etong si Tito Soto ang maging Senate President kaysa naman po kay Chis Escudero na hindi natin alam kung sino ba yung totoong sinusuportahan. Ano po? So anyway, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang masasabi niyo mga kababayan hingil po sa pagiging praning na naman ni Vice President Sara Duterte dyan po sa dahig na humantong pa sa paninira dito po kina former Senator Trillanes sa gobyerno ni PBBM, sa ICC at maging dito kay Matubato na tinawag niya pa na may saya daw